Ang kwentong ito ay nangyari sa taong 1973, lugar ng Quezon Province. Si Mang Popoy ay isang kilalang albularyo. Marami ang nagpapakonsulta sa kanya. Halos araw-araw ay may pasyente siya at ang iba ay galing pa sa ibang probinsya. Sa kadahilanang halos lahat ay napagaling na nito at ang nagpasikat sa kanya ng gusto ay ang kakayahan niya sa pagtawas. Ang pagtatawas ay paraan upang malaman kung sino ang gumagambala sa isang tao na naging dahilan sa pagkakasakit nito. Hanggang sa isang araw, may pasyente itong biktima ng engkanto. Subalit, ilang beses niya na itong tinawas ay hindi pa rin makita kung sino ang may kagagawan nito sa biktimang babae. Kung hindi niya matukoy kung sino ang may kagagawan, ibig sabihin, hindi rin niya ito magagamot. Kaya inabisuhan muna niya ang pamilya ng pasyente na panatilihin muna sa kanyang bahay. Pumayag naman ang mga ito sa pag-asang gagaling ang kanilang anak. Agad nagtungo si Mang Popoy sa isa pang albularyo, ang pinakamatandang albularyo sa lugar na si Lolo Bokbok. Si Lolo Bokbok ay dating antingero. Dahil sa katandaan ay nanatili itong manggagamot. Nasa edad 90 na itong si Lolo Bokbok. May kainaan na rin itong kumilos, dala na rin sa mga pinsala sa katawan noong manunugis pa ito ng aswang. Isang engkantong dalakit nun ang gumambala sa pasyente ni Mang Popoy. Isipin nyo na lang, pangalan lang ng pasyente ang binanggit ni Mang Popoy ay nakita na agad ni Lolo Bokbok ang gumambala dito sa pamamagitan ng isang kaldero. Oo, isang kaldero ang ginagamit ni Lolo Bokbok. Nilalagyan niya ng tubig hanggang sa kalahati ng kaldero. Kasunod ay isang dakot ng asin. Dadasalan ito. At kasunod ay ang pagpapatak ng kandila. Kapag masamang engkanto o nilalang, ay nagiging kulay itim ang patak ng kandila. Pero ang mas nakakagimbal ay nakikita mismo ni Lolo Bokbok ang itsura ng nilalang sa kanyang isip. Mas detalyado at klaro. Ang kalderong ito ay kahalintulad lamang sa mga ordinaryong kaldero na ginagamit sa bahay. Natagpuan ito ni Lolo Bokbok nang minsang nagka-interes ito sa paghahanap ng kayamanan. Dekada 30, isinama ni Lolo Bokbok ang mga kaibigang antingero na magpunta sa bundok ng Makiling upang maghanap ng kayamanan. Noong una ay nag-aalangan pa si Lolo dahil papaano naman magkakaroon ng kayamanan sa bundok na pinamumugaran ni Maria Makiling. Sinabi ng kanyang mga kaibigan na ang mga Espanyol daw ay naglagak ng mga kayamanan sa bundok. Sa katunayan, may dalang mapa ng kayamanan ang isa sa mga ito. Dahil na rin sa pangungumbinsi, ito ay pumayag na sumama sa mga ito. Bali, 4 silang nagtungo sa bundok. 2 araw at 2 gabi nilang binaybay ang ruta na alinsunod sa mapa. Hanggang sa natagpuan na nila ang eksaktong lugar. Doon ay naglagay sila ng mga gasera sa paligid. Nagdasal
at nag-umpisang hukayin ang bahagi ng lupa. Nasa 2 metro ang lapad ng kanilang hinukay. Umabot na sa lagpas tao ang nahukay nila, pero wala pa rin senyales ng kayamanan. Hanggang sa tumunog ang pala ni Lolo Bokbok. May natamaan itong isang bakal. Natigilan silang lahat at nagtinginan. Gumuhit ang ngiti sa mga labi at agarang binilisan ni Lolo ang paghuhukay. Bumungad sa kanila ang isang kaldero. Nagtawanan na lamang ang magkakaibigan sa inaakalang ito na ang kayamanan. Itinuloy na lamang ni Lolo Bokbok ang paghukay sa kaldero na may katamtaman. Umahon si Lolo bitbit ang kaldero. Inilagay niya ito sa tabi. Umupo siya sa may piraso ng puno na ginawa nilang upuan at kumuha ng kape sa takuring nakasalang sa baga ng apoy. Ayon kay Lolo, magpapahinga raw muna siya ng ilang sandali. Habang mainit pa ang kape, ay kinuha ni Lolo Bokbok ang kaldero. Natatawa pa nga ito at umiling-iling. Tinanggal niya ang mga lupang nakadikit dito. Talagang napaka-ordinaryo ng bagay na ito. Pero nagtaka si Lolo kung bakit ito nalibing ng ganun kalalim at sa bundok pa mismo. Inabot na sila ng madaling araw, subalit wala talagang senyales ng kayamanan. Kaya nagpasya ang grupo na tumigil at sumuko na lang. Naglatag na sila ng mahihigaan sa damuhan at uuwi na kinaumagahan. Pagsapit ng umaga ay nagligpit na sila ng mga gamit at nagkape muna bago umalis. Pansin ni Lolo Bokbok na walang nagka-interes sa kalderong nahukay. Ni hindi na nga nila ito napag-usapan. Si Lolo ang huling tumayo upang umalis. Akmang pagtalikod niya ay may narinig siyang boses ng isang babae na sinambit ang tunay niyang pangalan. Victor. Isang boses na napakalamig na animoy umuugong sa buong paligid. Napalingon si Lolo at batid niya na hindi iyon narinig ng mga kasama. Sa pag-aakalang guni-guni lamang niya iyon, kaya nagpatuloy ito sa paghakbang papalayo. Hanggang sa muling sinambit ang pangalan nito. Mabilis lumingon si Lolo at sinipat ng gusto ang paligid. Biglang napaatras si Lolo dahil nang gumalaw bahagya ang kaldero na nakalapag sa lupa. Tinitigan ni Lolo ang kaldero at makalipas ang ilang segundo ay gumalaw itong muli. Bok, ano? Hindi ka ba uwi? Sigaw ng isang kasama na may kalayuan na. Kumaway dito si Lolo at sumagot na susunod na ito. Nilapitan nito ang kaldero at pinulot at patakbong sumunod sa mga kaibigan. Uy, hindi pala uwing luwaan si Bokbok dahil may nahukay siyang kayamanan. Sambit ng isa at dito na nagtawanan ang lahat. Nakitawa man si Lolo Bokbok, pero alam nito sa kanyang sarili na may kakaiba sa kaldero. Hindi na muna niya inilahad ang nangyari dahil nais niyang mapatunayan na tama ang kanyang hinala. Sa unang gabi, sa kanilang pagbaba ng bundok,
habang nagkwekwentuhan na nakaupo sa damuhan. Dali-daling binuhusan ng tubig ng isa sa mga kaibigan ang apoy na nasa kanilang harapan. At itinuro ang maliit na liwanag na unti-unting lumalaki. At nasilayan nila ang grupo ng mga engkantado na tahimik na naglalakad. Parang yelo na nanigas ang apat sa kanilang nasaksihan. Ultimo paghinga nila ay pinipigilan para lang hindi sila makagawa ng ingay. Nasa 20 metro ang layo nila sa mga engkantado. Naglakad ang mga ito, pero hindi sumasayad ang mga paa sa lupa. Halos ilang minuto rin nila itong nasaksihan hanggang sa unti-unting nawala ang liwanag na nagmumula mismo sa katawan ng mga nilalang. Sa wakas ay nakauwi na rin sila. Nang makarating sa bahay, matapos ayusin ang sarili, ay humiga muna itong si Lolo Bokbok dahil sa pagod. Tila nanggaling siya sa isang labanan. Naisip niya bigla ang kaldero na nilagay niya sa bungad ng pinto. Bumangon si Lolo upang hugasan at linisin ang kaldero. Sa ayos nito ay mapapakinabangan pa ito. Nang malinis niya na ito, napansin niya sa loob nito na parang may ipo-ipo na nakaukit sa sahig nito. Wala talagang ideya si Lolo sa kalderong iyon. Natawa na lamang siya dahil bakit niya pinag-iisipan ng kakaiba ang bagay na iyon. Nang makatulog si Lolo, napanaginipan niya ang isang babae na nagliliwanag at nakalutang sa ere na nakangiti sa kanya. Hanggang may isang bilog na lumitaw na may umiikot na hangin sa loob at may mga itim na imahe ang nagsilabasan mula sa ipo-ipo. Tila mga itim na kaluluwa na umuungol habang papalabas sa bilog. Hanggang sa paliit ng paliit ang bilog at nakita niya ang kabuuan nito na isa palang kaldero. Napabalikwas si Lolo dahil sa pagkalampag ng nahulog na kaldero. Nagmadali itong nagtungo sa kusina at nasa sahig nga ang kaldero. Nagtaka naman ito kung papaano iyon nahulog sa kinalalagyan. Pinulot niya ang kaldero at tiningnan ang loob nito. Kapareha ito sa kanyang napanaginipan. Ibinalik ni Lolo sa lagayan ang bagay na iyon at hindi na muling ginalaw. Makalipas ang ilang araw, ay napanaginipan niya ang sarili na nagsasagawa ng pagtatawas. Subalit imbis na planggana ang gamit, bagkus, isa itong kaldero. Nagpapatak siya ng kandila dito at namuo sa tubig ang itim na imahe. At nang sa isipan ni Lolo ay nakita niya ang isang aswang na gumagalaw at buhay na buhay sa kanyang isipan. Muli itong napabalikwas mula sa pagkakatulog. Simula noon ay sinubukan ni Lolo Bokbok ang manggamot gamit ang kaldero. Nagtagumpay siya sa larangan na iyon at nakapagpatugis na hindi na mabilang na mga nilalang. Kumbaga sa araw ay manggagamot at sa gabi ay tinutugis nito ang nilalang na nakita niya mula sa pagtatawas. Makalipas ang isang araw, muling nagbalik si Mang Popoy dahil hindi niya nakayanan ang engkantong itim na dalakit nun. Matindi ang pagkahumaling nito sa babaeng biktima at ayaw nitong ibalik ang kaluluwa
Popoy, alam mo naman na hindi ako tumutugis ngayon. Sapat na ang magbigay alam ako sa anumang nilalang ang pinapahanap mo sa akin. Wika dito ng matanda. Alam ko, Lolo Bokbok, pero hindi na magtatagal. Tuluyan na nitong makukuha ang kabuuan ng kaluluwa ng biktima. Sambit dito ni Mang Popoy. Napailing na lamang ang matanda at sinabing alalayan siya patungo sa kanyang bahay at pupuntahan niya ang biktimang ilang araw ng nakaratay. Mariing pinaalalahanan din niya si Popoy na huling beses na niya itong makikipagbuno sa anumang nilalang. Inabisuhan din niya na bitbitin ni Popoy ang kaldero. Dumating ang dalawa sa bahay ni Popoy at naroon ang mga magulang ng biktima. Nakabantay ito sa kanilang anak. Pinalabas muna ni Lolo Bokbok ang mga magulang ng babae habang si Popoy ang aalalay sa kanya sa pakikipagtunggali sa dalakit nun. Nagsagawa ng pagtatawa si Lolo at lumutang ang imaheng itim ng dalakit nun. Ilang saglit pa ay pumikit si Lolo Bokbok na nakakunot ang noo. Pilit nitong kinausap ang engkanto, subalit nagmatigas ito. Naglalaban sa espiritual na estado ang dalawa. Subalit nakikita ni Popoy ang mga paggalaw ng katawan ni Lolo at naririnig ang mga salitang binitewan. Sa paghampas ng kamay ng engkanto ay kamuntika na ring nahulog sa kinauupuan ang matanda. Mabuti na lang ay nasalo ito ni Popoy. Talagang hindi nadadala sa pakiusap ang engkanto, kaya nagdesisyon na ang matanda. Nalalabanan niya na ito. Sa iilang pag-usal ng matanda ay tuluyang napako ang dalakit nun. Nasipat ni Lolo ang kwintas nito na may tila puting usok sa loob. Iyon ang bahagi ng kaluluwa ng babae. Kinuha iyon ng matanda at tuluyang nagsisisigaw na ang engkanto sa galit at hindi man lang ito makagalaw. Matapos nito ay binanggit ni Lolo ang unang salita sa 7 mga salita ng Diyos. Agad umungol ang dalakit nun sa labis na sakit na kanyang nararanasan. Iniangat ni Lolo ang kanyang kamay at sa paghampas nito pababa ay may puting liwanag na humati sa katawan ng dalakit nun. Dito tuluyan itong naglaho. Sa pagmulat ng mga mata ni Lolo Bokbok ay dali niyang itinapat ang kwintas ng engkanto sa bibig nito. Lumabas ang puting usok at pumasok sa bibig ng babae at naglaho na rin ang sisidlan ng kaluluwa. Ilang saglit pa ay dito na umubo ang babae. Ang namumutlang balat nito ay nanumbalik sa dati. Inalalayan ni Popoy na makabangon ang dalaga at sinabing ayos na ito. Habang nakaupo na sa gilid ng higaan ang babae at tila sumigla na ang katawan nito. Si Lolo Bokbok naman ay nakaupo sa sulok na hapong-hapuna. Agad naman itong nilapitan ni Popoy at humingi ng tubig ang matanda. Naliligo rin ito sa pawis at tila hinihingal ito. Nang makaalis na ang mga panauhin ay humingi ng pasensya si Mang Popoy. Talagang papatayin mo na ako, Popoy. Tulad ng sinabi ko sa'yo, hindi ko na kinakaya ang makipagtuos sa kalaban. Oo, malawak ang kaalaman ko. Pero ang katawan lupa ko na mismo ang sumusuko.
Sambit dito ng matanda. Matapos ang ilang oras na pagpapahinga, ay inihatid ni Popoy ang matanda pabalik sa bahay nito. Mag-isang namuhay ang matanda dahil ang mga anak nito ay nasa bayan na nakatira. Nang mamatay ang kanilang ina, ay pinilit nila na isama na ang matanda sa bayan, pero ayaw nitong iwan ang pamamahay nila sa bundok. Mas magiging payapa raw siya dito kaysa doon sa maingay na bayan. Hindi may iwasan na may mga aswang na nagbabalak sa matanda, pero sa oras na umapak ang mga ito sa bakuran o di kaya ay dumapo sa bubong ng bahay, ay nakukuryente ang mga ito dahil sa tindi ng pangontra na nakapaligid sa lugar. Kaya hanggang tanaw lang sa malayo ang mga nilalang. Nabubuhay ang matanda sa mga pananim nito ng mga gulay. May mga kakilala din ng matanda na natulungan niya noong araw na malimit pa rin na dumadalaw sa kanya at nagbibigay ito ng mga pagkain. Pati ang mga ito ay niyayaya ang matanda na doon na lamang sa sentro ng baryo manirahan dahil marami ang mag-aalaga sa kanya doon. Subalit, palagi naman itong tinatanggihan ng matanda. Sa katandaan ng matanda ay kahit ang mga gabunan ay walang panama sa kanya. Minsan isang gabi, nagising ang matanda sa gulat at napamura ito dahil sa pananakit ng kanyang balakang. May umatungal kasi na aswang nang pumasok ito sa kanyang bakuran. Sinilip niya iyon sa siwang. 4 na aswang lakat at isang gabunan. Napailing na lamang ang matanda dahil sa pang-iistorbo ng mga demonyo. Nagtungo ito sa kusina. Hindi kumuha ng itak, bagkus nagtimpla ng kape. Nagdala ng gasera at tumambay sa balkonahe. Nakatayo at nanliit ang mga mata na sinipat ang mga aswang habang humihigop ng kape. Tila na insulto ang mga aswang sa ginagawa ng matanda. Hoy, kayo riyan, pwede ba agahan nyo naman ang pagbisita sa akin? Hindi yung mahimbing na akong natutulog. Diyos ko naman, no, pupuyatin nyo pa ako eh. Wika ng matanda at humigop ulit ng kape. Mas nag-aangil pa ang mga aswang nang magsinde ng tabako ang matanda at umupo ito at nilaro pa ang usok. Pilit naman na pumasok ang mga ito, subalit tumitilapon palabas ang mga aswang. Habang ang gabunan ay nanghihina sa tuwing umaapak sa loob ng bakod. Pinagtatawanan lang sila ng matanda na labis na ikinagalit ng mga ito. Matapos magkape at tabako ng matanda, ay tumayo ito. Inangat ang mga kamay. Nag-iba ang klima ng panahon na tila may dilubyong paparating. Hanggang sa lumabas ang 2 ipo-ipo na nagpatalsik sa mga aswang. Hanggat hindi nakikipaglaban ang mga aswang, ay hindi ito pinapatay ni Lolo Bukbok. Bagkus, nagsilbi itong parusa sa mga nilalang na pilit itong ginagambala. Isang umaga, dinalaw siya ni Karding. Isinangguni nito ang mangkukulam na pumatay sa kanyang kapatid. Hindi kasi nito matukoy kung sino at nasaan ito. Si Karding ay isang antingero pero mangmang ito sa panggagamot. Inilahad nito ang buong pangalan ng kanyang kapatid. Sa iilang patak lang ng kandila
ay namuo ang maitim na imahe ng mangkukulam. Napapikit ang matanda at nakita nito sa isipan ang taga-ibang bayan na mangkukulam na si Dolores. Karamihan kasi sa mga mangkukulam at barang sa probinsya ay kakilala ni Lolo Bokbok. "Naku Karding, may kalokohan palang ginawa ang kapatid mo, kaya ito nakulam," wika dito ng matanda. Ayon kay Karding, huli na nang madiskubre nila dahil umamin ang kapatid nito noong nakaratay na. Kinalaguyo nito ang asawa ng kanyang kumpare at nahuli sila nito. Nagbanta itong ipakulam. Nang puntahan ni Karding ang bahay ng kumpare ng kapatid ay wala na ang mga ito. Umalis na raw kasama ang pamilya. Kaya wala nang mapagtanungan si Karding kung sino ang kumulam sa kapatid. Ayon naman kay Lolo Bokbok, masama ang ginawa ng kapatid, pero mas masama ang pumatay ng tao na walang kalaban-laban. Nagpasalamat naman si Karding sa impormasyon na binigay ng matanda. Matapos nito ay agad nagpunta si Karding sa bayan kung nasaan naroroon ang mangkukulam. "Diyos ko naman Karding, hindi aswang ang susugurin mo. Wala kang panama kay Dolores sa lakas ng espiritual na kakayahan nito," wika ni Lolo sa sarili nang bigla siyang iwanan ni Karding. Napabuntong hininga na lamang ang matanda. Tutulungan niya ang binatang antingero sa pamamagitan ng pagkontra sa salamangka ng mangkukulam. Mahina ito sa pisikal na laban, kaya kampante ito na matatalo ito ni Karding. Kumuha ng dahon ng makabuhay ang matanda at inilagay ito sa bintanang nakabukas. Ilang oras ang lumipas ay unti-unting tumuyot at namatay ang dahon. Hudyat ito na nagkaharap na sina Karding at Dolores. Galit na galit ang binata sa bayarang mangkukulam. Wala na itong balak parusahan ang nagbayad ng kulam dahil malaki din naman ang kasalanan ng kapatid nito. Bagkus, ang mangkukulam na lamang ang tatapusin niya. Nag-usal ng tigal po ang antingero, subalit sinanggalang ito ng mangkukulam at pinagtawanan pa ang binata. Parang tuta si Karding na habol ng habol kay Dolores dahil lumikha ito ng ilusyon na nagpapalito sa binata. Dito na kumilos si Lolo Bokbok. Kitang-kita niya ang paghaharap ng dalawa habang ito ay nakapikit. Nag-usal ang matanda at nawala ang mga ilusyon na imahe ni Dolores. Nagtaka naman ang mangkukulam bago pa man ito makailag ay isang matinding sapak ang natamo niya mula sa antingero. Nagpagulong-gulong ang mangkukulam sa lupa sa tindi ng suntok nito. Agad lumuwa ito ng dugo at tuluyang umikot ang paningin. Bago pa man ito makabangon ay tumarak na sa likod nito ang mahabang itak ni Karding. Tumagos ito sa dibdib ng mangkukulam. Nang bunutin ni Karding ang itak, ay agad niyang tinaga ang leeg nito at tuluyang humiwalay ang ulo ni Dolores sa kanyang katawan. Iniwan ng binata ang katawan ng mangkukulam habang natutupok sa apoy kasama ang bahay nito. Napabuntong hininga na lamang si Lolo Bokbok pagkatapos ng labanan. Bahagyang pagkapagod lang naman ang nadama niya
kung siya mismo ang nakikipaglaban. Napagtanto ng matanda na talagang mahina na siya kapag espiritual na estado siya nakikipaglaban. Sa tuwing humaharap kasi siya sa mga aswang, ay panay, palipad hangin at tigal po lang naman ang kanyang ginagawa. Kapag nakapag-engkwentro ito, hindi na siya nakikipaglaban ng pisikalan at malapitan dahil hindi na nito kinakaya. Gayunpaman, nananatiling malakas ang mga usal at mga anting-anting na hawak nito tulad ng mutya ng ipo-ipo, pangil ng kidlat, pamako, sinukuan at ang 7 salita ng Diyos. Nakatarak din sa silong ng bahay ni Lolo Bokbok ang piraso ng kahoy ng sinukuan. Walang sinasantong nilalang ang sinukuan, kaya lahat ay humihina at nakukuryente kapag lumapit ito sa bahay ng matanda. Dagdag pa ang iba pang mga pangontra na nakapalibot sa bahay. Sa tindi ng kapangyarihan ng sinukuan, minsang isang pangkaraniwang aswang ang nangahas na pasukin ang matanda sa tindi ng pagkagutom nito. Nagulat na lamang si Lolo dahil may biglang umatungal sa bakuran niya. Nang kanyang tiningnan, isang aswang ang napaluhod sa lupa. Hindi ito makaalis at nagpupumiglas na sa tindi ng sakit. Ilang minuto pa ay biglang nagliyab ang aswang at tuluyang naging abo. Kaya ganoon na lamang kakampante ang matanda. Minsan sa isang buwan ay bumababa ng bundok ang matanda upang bumili ng tabako at mais na gagawing kape. Sa katunayan, wala namang pera ang matanda. Nagpupunta lang ito sa sentro ng baryo upang manghingi ng mga kailangan. Nag-aagawan pa nga ang mga tao sa pagbibigay sa matanda. Kaso kinukuha lang nito ang sasapat sa isang buwan para may dahilan pa ito na magpunta ng baryo. Tinuturing kasing proteksyon si Lolo Bokbok sa kanilang lugar at ilag ang mga aswang kapag napapadayo sa kanilang baryo. Habang binabagtas ng matanda ang daan, pababa at paakyat ng bundok, ay naglipa na naman ang mga kaibigang tamawo na sumusunod sa kanya at nagbibigay din ng proteksyon sa matanda. Ito kasi ang pangako ng hari ng mga tamawo nang minsan silang iniligtas ni Lolo Bokbok sa kamay ng mga dalakit nun. Nangako ito na habang buhay nilang proprotektahan ang matanda at lumuhod pa mismo ang hari sa harapan ni Lolo Bokbok. Nangyari ito noong kabataan pa ni Lolo. Pero dumaan din sa matinding laban itong si Lolo Bokbok nang makaharap niya ang isang albularyo na niyakap ang kapangyarihang itim, si Tandang Gulayat. Ito ay isang albularyo na sa pagkaganid sa kapangyarihan ay inaral nito ang kaliwa. Ang itim na salamangka ng manggagaway at ang pakikiisa sa mga aswang. Nilunok nito ang bertud ng bangkilan. Sa panahong iyon ay nanggagamot na si Lolo Bokbok. Kampante sa pagsasagawa ng kademonyohan si Gulayat dahil walang nakakadiskubre sa kanyang pagbabalat kayo bilang puting tupa na alagad daw ng Diyos. Pero ang totoo ay unti-unti na siyang gumagawa ng mga kawal sa pamamagitan ng pangyayanggaw ng mga tao upang gawing aswang at magiging alipin ito. Sa tulong ng kaldero ni Lolo na nagmula pa sa bundok ng Makiling ay
Natuklasan nito ang tunay na anyo ni Gulayat. Nanlaki ang mga mata ni Lolo Bokbok sa kanyang natuklasan. Buong akala niya ay kakampi niya si Gulayat. Nang madiskubre niya ito, ay agad niyang sinugod ang matanda. Tinawanan lamang siya ni Gulayat nang tumungtong ito sa baluarte niya. Dala lamang ang isang itak. Buong akala ni Lolo noon ay mag-isa lang ang albularyo sa tirahan nito. Subalit, unti-unting pumalibot sa kanila ang mga kampon nitong aswang at iilang mga sigbin. Buong lakas na nakipagbuno si Lolo sa mga aswang. Matindi rin naman ang kabal nito sa katawan. Kaya hindi niya iniinda sa tuwing nakakalmot at nakakagat ito ng mga nilalang ng dilim. Subalit sa salamangka ni Gulayat ay may mga pagkakataon na tumatagos sa laman niya ang mga pag-atake ng mga nilalang. Napapaluhod na si Lolo sa lupa sa mga sandaling iyon at naliligo na ito sa sarili nitong dugo. Ang mga kidlat na pinakawalan niya ay iniilagan lang ito ng mga sigbin. Tila hindi na ubos ang kalaban nito. Hindi rin siya nakakalapit kay Gulayat sa dami ng mga alipores nito. Sa bawat pagbitaw niya ng pamako, ay hinaharang ni Gulayat ang alagad at ito ang napupuruhan. Sa sandaling ito ay napagtanto ni Lolo Bokbok na uubusin lang nito ang lakas at dugo niya. Kaya isang matinding ipo-ipo at kidlat ang pinakawalan niya at tumasi si Lolo Bokbok. Bumalik siya sa kanyang bahay at inutusan ang asawa na pumasok muna ito sa kwarto kasama ang mga anak. Agad naman naintindihan ng asawa ang nais ni Lolo. Kung hindi niya kayang labanan sa pisikalan ang albularyo dahil sa mga alipores nito na hindi nauubos ay sa espiritual na paraan niya ito dadaanin. Kapag hindi pa ito umubra ay hindi na niya alam kung ano ang gagawin. Nasa harapan ni Lolo ang kaldero upang maging daan na matunton si Gulayat. Makalipas ang ilang oras ay nag-umpisa na ang pagpaparamdam ng mga aswang sa paligid ng bahay. Hindi naman ito makapasok kaya kampante si Lolo, pero ang mga anak nito ay pilit pinapatahan ng asawa dahil nag-iiyakan na ito sa takot dahil sa nakakakilabot na pag-angil ng mga aswang. Naglagay na ng tubig at asin si Lolo sa kaldero. Matapos dasalan, ay sinindihan na niya ang kandilang puti. Sa bawat patak nito, ay nagiging kulay itim ito paglapat sa tubig. Hanggang sa nabuo ang imahe ni Gulayat. Pumikit na si Lolo. At kitang-kita nito si Gulayat na nakatitig sa kanya. Rinig na rinig din niya ang mga salita nitong paghahamon na may kasamang paghalakhak. Ibang-iba na talaga si Gulayat. Nang hihinayang si Lolo, sana sadlakan ng dating kaibigan. Isa nga pala si Gulayat sa nakasama ni Lolo Bokbok sa bundok ng Makiling. At alam nito ang tungkol sa kalderong hawak ni Lolo. Sa espiritual na estado ay nag-umpisa ang kumbate ng dalawa. Gamit ang pamako ni Lolo at ang salamangka ni Gulayat ay nagtagisan ito ng lakas. Noong una ay nalalabanan pa ng kalaban ang pamako ni Lolo. Subalit noong binanggit na nito ang unang salita ng Diyos, ay dumikit ang katawan ni Gulayat sa lupa. Ngunit nakapagbitaw na ito ng palipad hangin sa hindi inaasahan ni Lolo, ay bumasag sa kanyang mga pangontrang harang.
Nagawa kasi ni Gulayat na mabunot ang nakatarak na sinukuan sa silong ng bahay gamit ang karunungan sa kanan. Kaya ang nangyari ay laban sa espiritual at laban sa pisikal ang nangyayari. Mga kalmot sa dingding at mga pag-angil sa gilid ng bahay. Agad naman lumabas ang kanyang asawa upang lagyan ng mga walis tingting na nakabaliktad ang bawat sulok ng bahay. Kaya bahagyang napaiwas ang mga aswang. Dahil sa sumpa ng walis tingting, ang bawat pagkalmot ng aswang sa dingding o buong bahay ay nagdudulot ito sa kanila ng matinding sakit. Na tila ba sarili nila ang kanilang kinakalmot. Nagsaboy na rin ng asin ang asawa sa labas ng bahay. Pero hindi iyon sapat na mapalayas ang mga aswang. Kaya panay palipad hangin din si Lolo Bokbok at tumitilapon ang mga aswang palabas ng bakod. Balik sa espiritual. Nakadipa na sa lupa si Gulayat at pilit iniaalis ang sarili dito. Humulog ang paligid at nag-ipon ng kidlat itong si Lolo upang mapuruhan na ang masamang albularyo. Sa pagbagsak ng kidlat ay pilit naman itong sinalag ng salamangka ni Gulayat. Napakalakas pa rin ng albularyo na kaya nitong palihisin ang pagtama ng kidlat. Isang sakripisyo at delikadong paraan ang gagawin ni Lolo Bokbok. Ang pagdala ng sinukuan sa espiritual na estado. Maaaring mawala ito at mapunta sa kawalan. Ngunit sinubukan pa rin ng lolo. Matapos maubos ang mga kidlat, ay humalakhak si Gulayat at naangat na ang katawan sa lupa. Ngunit bago pa man ito makatayo, ay may bumagsak mula sa kalangitan at tumarak sa dibdib ni Gulayat. Ang kahoy ng sinukuan. Naging dahilan sa pagkatalo ni Gulayat. Umusok ang katawan nito hanggang sa tuluyang naagnas. Pati ang mga kampo nito na nakapalibot sa bahay nila ay isa-isa na ring naaagnas. Napaupo na lamang sa sahig si Lolo Bokbok nang matapos ang laban. At muling dumilat si Lolo. Hudyat iyon sa pagbitaw niya sa espiritual na estado. Makalipas ang ilang minuto, ay sinipat niya ang silong ng bahay. Napangiti naman ito dahil naroon at muling nakatarak ang sinukuan sa lupa. Muling nanumbalik ang katahimikan at tumahimik na rin ang mga anak nito. Agad nagtanong ang mga bata dahil unang beses silang nakaranas ng mga aswang. Inilahad naman ng kanilang ina ang katotohanan sa mundo na hindi lang tao at hayop ang gumagala sa mundo, kundi may mga nilalang pa na iba pa sa mga tao. Sa murang kaisipan ay ibinahagi na ng mag-asawa ang mga nilalang na hindi normal sa nakikita ng ilan sa atin. May 3 anak si Lolo Bokbok. Isang babae at 2 lalaki. Subalit ni isa sa mga ito ay ayaw maranasan ang mga naranasan ng kanilang ama. Saksi rin ang mga ito sa mga napagaling ng kanilang ama. Ngunit nang sila'y nagbinata at nagdalaga, ay dinapuan naman ng sakit ang kanilang ina. Isang sakit na unti-unting umubos sa atay ng kanilang ina. Nang nakaratay na ito sa higaan, ay nagsusumamo ang mga anak nito. Napagalingin ang kanilang ina. Kaso ayon kay Lolo, hindi saklaw ng kanyang karunungan ang natural na likha ng kalikasan. Lahat ng tao ay may hangganan, subalit hindi ito naintindihan ng mga anak.
bakit ang iba ay napagaling ng kanilang ama habang ang sarili nitong asawa ay hindi man lang natulungan. Hinawakan ng kanilang ina ang mga kamay ng mga anak at sinabi nito na huwag magsalita ng ganon sa kanilang ama. Dahil kung nahihirapan sila, mas nahihirapan ang kanilang ama dahil wala itong magagawa ukol sa kanyang sakit. Hanggang sa dumating ang isang umaga na isang malamig na bangkay na ang kanilang ina. Bumuhos ang luha ng magkapatid habang si Lolo ay nakatanaw sa bintana at umiiyak. Itay, bakit niyo ito hinayaan na mangyari kay inay? Hindi mo siya tinulungan. Mas mabuti pa ang iba ay napapagaling mo. Wala kang kwentang ama. Sambulat ng panganay na lalaki. Biglang natigilan si Lolo sa mga huling salita ng anak. Nais niya itong sampalin subalit lubusan itong pinipigil ang kanyang sarili. Mas napaiyak na lamang si Lolo sa sinabi ng anak nito. Matapos ang libing, ay tila nawalan ng sigla ang pamamahay. Hanggang sa dumating ang araw na nag-asawa na ang panganay at nagdesisyon na sumama sa asawa sa kabilang probinsya. Ilang buwan pa ang nakalipas. Nagpaalam naman ang bunsong babae na may magpapaaral sa kanya doon sa Maynila. At kahit pinigilan siya ng ama, ay umalis pa rin ito. Katwiran niya ay hindi kakayanin nila ang gastusin sa kolehiyo. Hindi rin nagtagal, ay lumipat ng bayan ang ikalawang anak na lalaki dahil sumama rin ito sa asawa. Ayaw niyang habang buhay na manirahan sa bundok dahil may ambisyon ng mga ito. Ito rin ang anak na nagkukumbinse sa kanya na lumipat na sa bayan. Naiwang mag-isa si Lolo Bokbok sa bundok, subalit naging positibo na lamang ito sa buhay. Bilang isang ama, ay iniintindi niya ang desisyon ng mga anak. Hindi rin naman siya pinababayaan ng mga ito. Dahil taon-taon, sa kanyang kaarawan ay dumadalaw ang mga anak, kasama ang mga apo. Sa araw na iyan ay walang mapaglagyan ng saya ang matanda. At gaya sa taon-taon na lamang ng pagkumbinsi nila sa kanilang ama, ay taon-taon din itong tumatanggi. Inilaan na ni Lolo Bokbok ang buhay sa liblib na bahagi ng baryo bilang tagapangalaga ng katahimikan at tagapagtanggol ng mga nangangailangan. At isa ako sa kinarga noon ni Lolo Bokbok at ipinakita niya sa akin ang mga gamit niya sa pakikidigma noong kapanahunan nito. Pati na rin ang kaldero na iniingat-ingatan niya. Habang ako ay lumalaki, ay inaabangan ko ang mga kwento ni Lolo sa tuwing napupunta ako sa bahay nito. Sa mga huling sandali ng aking lolo, ay ibinili niya sa akin ang mga kanyang gamit na nakasilid sa kaldero. Ayon sa aking Lolo Bokbok, ay malaya akong magdesisyon kung tatanggapin ko ba o hindi ang isang malaking responsibilidad. Batid ko ang napakabilis na pagbabago ng panahon. Aaminin ko, hindi ako ang uri ng tao na maninirahan sa isang baryo at haharapin ang mga nilalang ng dilim. Dahil sa kanyang kahilingan na manatili sa kanyang bahay hanggang sa huling sandali niya sa mundo, ay pinagbigyan namin. Sa bawat gabi na
pananatili namin sa bahay ni Lolo ay may mga nasisipat akong mga kaluskos at mga anino tuwing gabi sa paligid ng bahay. Kapag nakakaramdam na ako ng kakaiba, ay pinupuntahan ko si Lolo sa kanyang silid. Isang ngiti naman ang hatid ni Lolo sa akin at ayon sa kanya, habang humihinga pa siya, ay hindi kami malalapitan o masasaktan ng mga nilalang ng dilim na umaaligid sa bahay. Apo ko, masaya ako nandito kayong lahat. Kung ayaw mong sundan ang yapak ko, sana wag mong iwaksi sa mga susunod pang henerasyon ang aking kwento. Pakiusap ni Lolo sa akin. Dinala namin ang labi ni Lolo sa aking lugar at binigyan ito ng magandang himlayan. Kasama ni Lolo ang kanyang mga gamit nang siya ay mahimlay. Lalong-lalo na ang kaldero na nagmula pa sa bundok ng Makiling. Ako ang pinakahuling umalis sa sementeryo hanggang sa naglakad na ako papalayo. Bago ako sumakay sa kotse ay nilingon ko pa ang puntod ni Lolo Bokbok. Nasilayan ko ang isang nilalang na lumuhod sa puntod ng aking lolo. At ayon sa itsura nito, ay isa itong tamawo. Bilang mga anak, may mga pagkakataon na hindi natin naiintindihan ang mga magulang. Pero wag sana natin kalimutan mga kabaryo na ginagawa nila ang lahat upang tayo ay mabuhay ng maayos. Salat man sa yaman, pero maniwala kayo, napakataas ng kanilang pangarap para sa atin at napakasakit sa kanila sa tuwing hindi nila nabibigay ang mga nais natin. Pinapagalitan man nila tayo pero sa kaloob-looban nila ay umiiyak at humihingi ng patawad ito sa kanilang anak. Hanggang dito na lang ang kwento mga kabaryo. Naway may natutunan kayo at nakuhang leksyon sa ipinadala na kwento sa atin patungkol sa karanasan ni Lolo Bokbok at ng isang kaldero. Mapagpalang araw sa iyo kabaryo at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rico. Kasalukuyang naninirahan dito sa lalawigan ng Pampanga. May nais lamang akong ibahagi sa inyong kwento at hango ito sa tunay kong karanasan kasama ang aking mga kaibigan nang minsang dumayo kami sa isang sitio para makipag-inuman. Dekada 90 sa lugar ng Masbate kung saan ako pinanganak at nagbinata ng mga panahong ito ay sumama ako sa mga kaibigan kong dumayo sa Karatig Baryo para magtrabaho ng panggagapas. Sa totoo lang kasi mga kabaryo, sa hirap ng buhay namin noon, na halos isang kahig isang tukalang at kung ano-ano na ang trabahong pinasok ko. Kapag nga may nag-aaya sa aking magtrabaho, ay hindi ako magdadalawang isip pang sunggaban niyon. Basta't wag lang iligal ay papatusin ko. Naisip ko kasing kahit papaano ay matutulungan ko ang aking ama sa mga gastusin sa bahay. Ang magaling kong ina kasi ay lumuwas ng Maynila para magtrabaho kuno. Pero ang siste, kaya lumuwas ng Maynila
para maghanap ng ibang lalaking mag-aahon sa kanya sa kahirapan. Kaya't sa edad na 3 taon ng bunso kong kapatid noon, ay karay-karay ko na siya saan man ako magtrabaho kapag may pasok sa eskwelahan ang kapatid kong babae. Bale, 3 lamang kasi kaming magkakapatid at iisa lamang ang babae. Sa kagustuhan kong makapagpatuloy pa sa pag-aaral ang kapatid kong babae, noong iwan kami ng aming ina at sumama sa ibang lalaki, ay napagpasyahan kong tumigil na sa pag-aaral at ang kapatid ko na lang ang magpapatuloy. Naisip kong kasi na lalaki ako. Kaya kong magbanat ng buto at magbuhat ng mga mabibigat na gawaing bagay. Pero ang kapatid kong ay babae. Kaya hindi niya kakayanin ang mga napagdaanan ko ng mabibigat na trabaho. Kaya naman kami ni Tatay Lucio ang nagtatrabaho. Samantalang ang kapatid kong si Isabel naman ay nag-aaral at nag-aasikaso sa bahay. Pagka-uwit, mag-aalaga pa sa bunso naming kapatid kapag walang pasok. Ganoon ang palagi ang nakagawian namin. Hanggang sa noong nag-edad na ako ng 19, ay natuto na akong mag-inom. Gawa ng kapwa mga lasinggero ang mga nakakatrabaho kong matatanda palagi. Kapag kasi tapos na kami sa ginagawang trabaho, kinahapunan ay ginagawang pampalipas oras na nila ang alak na animoy tubig lamang kung lagukin. Ako naman, bilang nakikisama rin sa kanila, ay panakanakang umiinom rin. Pero hindi naman po umabot sa puntong nagpapakalangunga ako sa alak. Isang araw, nagyaya ang kaibigan kong sina Ernesto at Ramon na pupunta umano kami sa isang purok sa kabilang barangay. May piyesta raw kasi doon. Sa isa sa mga kaanak ni Ramon. Sakto namang malapit lamang kami sa sityong sinasabi ni Ramon. Dahil sa kasalukuyang doon kami nagtatrabaho. Wala na rin kaming pasok sa kinabukasan at uuwi na kami sa baryo namin. Kung kaya't napagpasyahan naming bago umuwi ay pumunta muna kami sa sityong sinasabi ni Ramon para naman kahit papaano ay makatikim kami ng libreng alak. Basta, usapan natin yan mga tol ha. Wala nang bawian. Mamaya nga po pagkatapos nating magtrabaho, diretso na tayo dun sa kaanak ko. Dun na rin tayo magpalipas ng gabi bago bumalik sa baryo natin. Nakangiti pang wika ni Ramon. At talagang naninigurado itong hindi kami aatras ni Ernesto sa kanyang paanyaya. Oo nga tol, huwag kang mag-alala, may isang salita kami. Parang hindi mo naman kami kilala. Para saan pat naging magkakaibigan tayo ng matagal na panahon. Natatawa ko pang saad sa kanya. Nagkatawa na naman ang dalawa at sumigunda itong si Ernesto ng, oo nga naman, ito talaga si paring Ramon. Hanggang ngayon wala ka pa ring tiwala sa atin. Siya, magsibalik na tayo sa trabaho at baka makutusan na naman tayo ni Mang Pido. Aniya pa ni Ramon na ang tinutukoy niya ay ang matandang amo namin sa palayang pinagtatrabahuhan. Sa paglipas nga ng mga oras at sumapit na ang dapit hapon, matapos naming magtrabaho,
naghugas na kami ng aming katawan sa ilog at pagkatapos ay doon na rin kami nagpalit ng damit na kahit papaano ay matinu-tinu naman. Matapos iyon ay nagtungo na kami sa sitio kung saan may ginaganap na kasiyahan. Makaraan lamang ang mahigit 30 minutos ay binagtas na namin ang liblib at talahibang daan papunta sa sitio. Pabiro pa akong nagtanong sa kaibigan ko kung may sitio ba talaga sa unahang bahagi, para kasing pupunta na kami sa bundok. Wala na kasi akong nakikitang mga kabahayan at tanging napaka habang makipot na daanan na lamang ang natatanaw ko at tansya ko. Tanging habal-habal na motor lamang ang makakadaan sa maliit na daanang iyon, maliban sa mga taong naglalakad. Sa bandang unahan naman ay natatanaw ko ang mga nagtataasang niyog at maisan na rin ang bawat paligid. Tama pa ba tong dinadaanan natin, mga tol? Parang wala naman akong natatanaw na bahay sa unahan. Bulalas pang tanong ni Ernesto sa amin. Huwag na kayong maraming tanong. Sumunod na lang kayo sa akin. Alam kong dinadaanan natin. Natatandaan ko pa to. Palagi kami ditong dumadaan ng mga magulang ko noon. Aniya pa sa amin. Hindi na nga kami nagtanong pa ni Ernesto at sumunod na lamang kami sa kaibigang si Ramon. Ilang minuto pa ang lumipas. Sa wakas, nakarating na kami sa bungad ng sitio. Nang makapasok na kami sa sitio, ay masasabi kong simple lamang ang kasiyahang ginaganap ng mga nakatira roon. May mga nag-iinuman at nag-iihaw sa kanya-kanyang bakuran ng kanilang tahanan. Nadadaanan din namin ang mga batang naglalaro't nagtatakbo sa gilid ng kalsada. Nang makarating na kami sa bahay ng kaanak ni Ramon, ay magiliw naman kaming inestima ng tiyuhin nito. Pinapasok kami at inaya sa hapagkainan. Nakapwesto na kami sa isang mahabang mesa. May mga nakahaing masasarap at iba't ibang putahe ng pagkain. Are, hindi ba nakakaya sa mga kaanak mong nandito kami? Nag-aalangan kong tanong kay Ramon at medyo nahihiya pa ako ng oras na yon dahil panay ang titig sa amin ng iilan sa mga bisita sa bahay na iyon. Sus, ngayon ka pa ba naiyak? Kung kailan nandito na tayo? Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa inyo. Sagot ko kayo. Tugon niya sabay kindat na animoy siya ang may-ari ng bahay na aming pinuntahan. O paano? Kumain lang kayo ng kumain. Huwag kayong mahihiya. Kukuha lang ako ng alak. Wika pa sa amin ng tiyuhin ni Ramon at iniwan na nga kami nito sa hapagkainan. Kaagad namang kaming kumain at sa makaraan lamang ang ilang minuto ay bumalik na itong may daladalang alak. Matapos naming makakain ay niyaya kami ng tiyuhin ni Ramon sa labas at doon nga ay pumwesto kami at nag-umpisa na nga kaming mag-inuman. Noong sumapit na ang gabi ay may iilang kalalakihan na rin ang nakisali sa amin, katulad rin naming mga dayo lamang. Iniwan naman kami ng tiyuhin ni Ramon, gawa ng umaga pa lamang ay
nag-iinom na ito. Kung kaya't kinahapunan ay may tama na ng alak. At noong sumapit na nga ang gabi ay hindi na nakayanan pa. Bumagsak na sa higaan, kung kaya't kami-kami na lamang ang nag-iinuman. Habang tumatagay na nga ako ng alak, ay may lalaking lumapit sa amin at nagpakilalang si Danny. May daladala itong pulutang nakalagay sa mangkok at nung tingnan ko iyon, ay nakita kong inadobong mga pinaghalo-halong lamang loob ng hayop. Sa pag-aakala kong kakilala ito ng mga kaanak ni Ramon, ay magiliw naman namin itong pinaupo. Sa unang tingin ko pa lamang, ay masasabi kong masarap at nakakagutom ang napakabangong samyo ng adobong dala ni Danny. Oh, tikman nyo itong adobong dala ko. Espesyal to. Misis ko pa ang nagluto nito. Nakangising sabi ni Danny at inilapit na sa amin ang mangkok na may lamang adobo. Unang tumikim ay ang kaibigan kong si Ramon. Ayos to ah. Masarap nga. Oh, banatan nyo na. Pasalamat tayo at nakalibre tayo ng pulutan dito kay Danny. Nakangiting alok pa sa amin ni Ramon at isa-isa kaming inalok nito. Lahat naman ng mga kasama ko ay kumain ng pulutan. At sarap na sarap ang mga ito. Sa di malamang dahilan kabaryo ay hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lang akong kinabahan ng dumako ang tingin ko kay Danny. Ikaw pre, tikman mo na tong pulutan. Masarap to. Pamimilit na wika pa ni Danny sa akin. Sabay abot ng mangkok. Dahil sa marami akong nakaing pagkain kanina bago mag-inuman. Kung kaya't pakiramdam ko ng mga sandaling iyon ay punong-puno na ang laman ng tiyan ko. Para hindi naman mapaya si Danny, ay nagdahilan na lamang akong mamaya na ako kukuha sa kanyang inaalok na pulutan. Tumango naman si Danny at nagwikang, ako umano ang bahala. Kumuha na lamang ako kapag gusto ko na raw mamulutan. Sige pre, mamaya-maya kukuha na lang ako. Eh punong-puno na kasi ang tiyan ko. Well, alam mo na, wala nang paglagyan. Magpapatunaw na muna ako bago ako kumuha dyan. Wika ko dito. Tumagal pa ang inuman namin kabaryo. Hanggang sa malasing na ang mga kasamahan ko. Maya-maya lang, nauna nang nagpaalam si Danny sa amin. At bago ito tuluyang umalis, napansin ko pa na pasimple nitong pagngisi habang nakatingin sa mga kasama ko. Noong pasimple ko itong sipatin, ay hindi ko maiwasang makaramdam ng labis na kilabot sa buo kong katawan. Para kasing may ibig sabihin ang pasimpleng pagngiti nito. Makalipas lamang ang ilang minuto, ay nagpaalam na rin kami sa mga kasama naming mauuna na kaming umuwi. Medyo may kalayuan pa kasi ang baryo namin, kaya uuwi na kami. Tumango naman ang mga kainuman namin at nagwikang mag-iingat raw kami sa pag-uwi. Sige tol, kayo rin, mag-iingat din kayo pag uwi nyo. Wika ko pa sa kanila. Kaagad na nga kaming naglakad pa uwi sa baryo. Hindi naman kami nangangapa sa dilim ng gabing iyon dahil sa may liwanag ang napakalaking buwan.
kaya't maliwanag na maliwanag ang buong kapaligiran. Pasuray-suray pa kaming naglalakad sa gilid ng daanan habang ang kaibigan ko namang si Ramon ay panay pa ang pagkanta nito at halatang langong-lango ito sa alak. Oy tol, gumilid ka at baka mamaya bigla ka nalang bumagsak dyan sa gitna ng daan. Saway ko pa sa kaibigan ko. Inalalayan ko pa itong maglakad at hinatak ng sa ganoon ay sa gilid ng daanan siya maglakad. Nagulat naman ako nang bigla na namang may kumalabog sa likuran ko. At nung lumingon nga ako, ay nakita kong bumagsak na pala sa lupa si Ernesto. At saka malas-malasan pa kabaryo, ay sa iniiwasan kong putikan ito bumagsak. At nangudngud pa ang pagmumukha nito. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maawa sa kaibigan ko. Dahil para itong batang nakatuwad habang nakasalampak ang muka sa putikan. Mabilis ko naman itong hinatak patayo at natatawang nagwika ng, "Ano ba naman yan, tol? Bakit naman lumangoy ka sa putikan? Ano, may nahuli ka bang palaka?" "Langya ka, tol. Bakit mo ako tinulak?" Aniya pa sa akin at tinulak pa ako ng bahagya. Natawa naman ako at inalalayan na siyang maglakad. Nagpatuloy na nga kaming maglakad. Sa paglipas ng mahigit kalahating oras at malapit na kami sa baryo namin, ay saka ko pa lamang napansing napakatahimik ng buong paligid. Kahit huni ng kuliglig, wala kang maririnig dito. Bagamat medyo lasing na, hindi pa rin nakaligtas sa akin ang kakaiba kong pakiramdam. Parang may mali. Ilang sandali pa, nakarinig ako ng may hinang yabag mula sa aking likuran. Mabilis akong lumingon para tingnan iyon, ngunit wala namang tao. Nagpatuloy na kami sa paglalakad at naulit na naman iyong narinig kong mga yabag. Doon na ako kinabahan. Natitiyak kong hindi lang kaming tatlo ang naglalakad sa kalsada ng oras na iyon. Nilakihan ko ang mga hakbang at halos kaladkarin ko na ang mga kaibigan kong lasing na lasing. Ngunit noong nilakihan ko ang mga hakbang, ay mas lalong lumakas ang mga narinig kong yabag. "Tol, sandali lang. Sobrang lasing lang ba ako? Totoo ang naririnig kong mga yabag?" Tanong ng kaibigan kong si Ernesto at sandaling huminto ito sa kanyang paglalakad at inilibot ang mga mata sa buong paligid. Maging si Ramon ay ganoon na rin ang ginawa at para bang nahimasmasan ang dalawa. Dahil kung kanina ay pasuray-suray at pakanta lang ang mga ito, ngayon ay tuwid nang nakatayo habang nagmamasid sa buong paligid. Maya-maya pa ay muli na naman kaming nakarinig ng mga malalakas na yabag at sunod-sunod na haling-hingan ng mga hayop. Hindi namin mawari kung saan iyon nagmumula. Nang sa walang ano-ano'y, bigla na lamang napako ang paningin ko sa pinanggalingan namin sa kadahilanang may natanaw akong nakalutang sa di kalayuan at parabang tela o parang payong iyong nakabukang kulay itim na nagpapalutang-lutang papunta sa aming direksyon. Tiningnan ko pa ng bahagya
ang nakikita ko. Subalit, ganun na lamang ang hilakbot na aking naramdaman, kabaryo. Nang mapagtanto kong hindi payong o tela ang nakita kong nakalutang sa ere. Dahil sa bigla na lamang iyon, kumumpas na parabang napakalaking ibong pabulusok na lumipad papunta sa amin. Sa tindi ng takot at hilakbot ay walang pagdadalawang isip na kumaripas kami ng takbo. Nag-uunahan pa na animoy mga batang naghahabulan at nagtatakutan. Hindi ko na inalintana pa ang sakit at hapding nararamdamang sanhi ng pagtusok ng mga maliliit na bato sa aking mga paa. Hindi ko na iyon ininda. Bagkus, dire-diretso lamang akong tumakbo habang sumisigaw at humihingi ng tulong. Noong sipatin ko naman ang dalawa kong kaibigan ay para iyong mga manok na hinabol ng malaking pusat nag-uunahang kumaripas at napakatuling tumakbo. Narinig ko pang sumigaw si Ramon na bilisan ko raw ang pagtakbo bago pa ako maabutan ng aswang. Aswang? Bulalas ko pang wika. Oo, aswang ang humahabol sa atin. Bilisan mo na tumakbo. Magmadali ka. Sigaw pa ng kaibigan ko. Dali-dali na akong tumakbo, kabaryo. Subalit sa kasamaang palad ay napigtas ang tsinelas ko. Pupulutin ko pa sana iyon nang sa walang ano-ano'y isang nakakakilabot na huni ng ibon ang narinig ko. Kaya naman hinayaan ko na lamang maiwan ang tsinelas ko. Ika-ika akong kumaripas ng takbo. Napangiwi na lamang ako nang maramdaman kong tumama ang hinlalaking daliri ko sa nakausling bato. Pakiramdam ko tuloy ng mga sandaling iyon ay umurong ang pagkatao ko sa tindi ng sakit na aking nararamdaman at para itong gumapang sa buong pagkatao ko. Sa paglipas naman ng ilang sandali ay muli na namang kaming nakarinig ng malakas na huni ng wakwak at mga yabag ng mga nag-uunahang tumatakbo. Para bang hinahabol kami, pero kapag nililingon ko naman iyon ay wala akong makitang tumatakbo. Sa halip ay ang napakalaking ibon na animoy paniki lamang ang nakikita kong panay ang pagkumpas ng malalaking pakpak. Napakaalinsangan na rin ng paligid at halos mabingi na ako sa lakas ng kabog ng dibdib ko na para bang tinatambul ito. Labis-labis ang takot na nararamdaman ko at sa pakiwari ko ay iilang sandali na lang ay tatakasan na ako ng ulirat. Ngunit hindi kalayuan ay tila nabuhayan ako ng pag-asa nang matanaw ko na ang baryo namin. Binilisan ko ang pagtakbo at nang makarating na ako sa bungad ay saka pa lamang ako huminto at humugot ng malalim na hininga. Samantalang ang dalawang kaibigan ko naman ay panay ang pagkatok sa pintuan ng bawat bahay na kanilang nakikita. Humihingi ito ng tulong. Hinihingal na lumapit ako sa dalawa at tinutulungan ko na rin mga tok ng pintuan para humingi ng saklolo. Tao po, tulong. Tulungan niyo po kami. Hinahabol po kami ng aswang.
paghingi ng tulong ng kaibigan kong si Ramon, hindi naman nagtagal ay may nagbukas na ng pintuan. Sandali pang nagulat ang matanda at kamuntikan pang hambalusin ng 2x2 itong si Ernesto na nasa likuran namin. Dahil sa punong-puno ng putik ang mukha nito hanggang sa dibdib. Mabuti na lamang at napigilan ko kaagad ang matanda at sinabing hindi ito ang aswang na humahabol sa amin. Noong kumalma naman ang matanda, ay kaagad niya kaming pinapasok. Doon din ay nag-uunahan kaming pumasok sa loob ng bahay. Ako naman ay saglit pang lumingon sa aming pinanggalingan. Nang lingunin ko nga ang lugar na iyon, kabaryo, ay klarong-klaro kong nakita na nakatayo sa gilid ng daan ang lalaking si Danny. Namumula at parabang matandang natuyot ang balat nito habang nakangising nakatitig sa akin. Sa pag-aakalang namamalikmata lamang ako, kung kaya naman kinurap-kurap ko pa ang mga ito at kinusot ko para kumpirmahin kung totoo ba ang nakita ko, ngunit nakailang segundo na ako sa aking ginagawa ay naroroon pa rin ang lalaki. Malaki ang pagkangisi nito at marahan itong naglakad paalis. Hinatak naman ako ng kaibigan ko at mabilis nang isinara ang pintuan. Pinaupo kami ng matanda sa mahabang upuan at inabutan ng tubig na maiinom. Tapos ay tinanong kung ano ang nangyayari. Inisa-isa ko namang sinabi ang kakaibang kutob ko simula noong nasa Karatig sitio pa lamang kami, at sinabi ko ring nakita ko nga ang lalaking nagbigay ng pulutan sa amin. Hintayin niyong mag-umaga at doon natin susugurin ang lalaking nakita mo para kumpirmahin kung ito nga ang aswang. Wika pa sa amin ng matanda. Dagdag pang wika nito, mahirap umanong ora-orada ng sumugod sa bahay ng aswang kapag madilim pa. Dahil napakalakas daw nito at baka gawin lamang kaming hapunan. Kaya naman hintayin naming mag-umaga bago tuluyang puntahan sa bahay ang lalaking sinasabi ko. Iyon na nga ang ginawa namin, kabaryo. Nagpalipas kami ng magdamag sa bahay ng matanda. At kinabukasan nga, kahit namimilipit sa sakit ng tiyan ang dalawa kong kaibigan, ay pinilit naming bumalik sa bahay ng kaanak ni Ramon para itanong kung saan nakatira ang nagngangalang Danny na nagdala ng pulutan kagabi. Pagkarating namin sa bahay ng tiyuhin ni Ramon, ay naroroon din ang iilan sa mga nakainuman namin. May dalang itak at hinahanap din ito si Danny. Nagulat naman ang tiyuhin ni Ramon dahil wala itong kamalay-malay sa mga nangyayari. Kaya't ipinaliwanag namin ang nangyari pang-aaswang sa amin. Sinabi rin ng mga nakainumang naming hinabol rin umano sila ng aswang pagka-uwi, at ngayon nga ay napakasakit din ng kanilang tiyan. Ituro mo sa amin ang bahay ni Danny at papatayin namin ang aswang na yan. Nagagalit pang wika ng lalaki na may dalang napakatalas na tabak. Natapik naman ng tiyuhin ni Ramon ang noo at nagwika ito ng baka ang hinahanap naming nagngangalang Danny
ay ang bantog na aswang na nasa dulo ng kanilang sityo. Nag-iisa lang raw iyong naninirahan at walang pamilya. Tinanong naman ng tiyuhin ni Ramon ang asawa kung bakit hindi nito napansing may nakapasok na palang hindi imbitadong tao sa kanilang bahay. Sinabi naman nitong hindi niya napansin ang pagpasok ni Danny dahil abalang-abala rin ito sa mga bisitang iniistima. Tara, samahan ko kayong pumunta sa bahay ng bantog na aswang dito sa sityo namin. Wika pa nito at sandaling pumasok sa kusina. Pagkalabas ay may bitbit ng itak. Habang naglalakad nga kami papunta sa dulo ng sityo, ay narinig ko pang sinabi nitong wag na wag lang umanong magpapakita sa kanya si Danny dahil sisiguraduhin niyang magbabayad ito sa problemang dinala sa bahay niya. Sapagkat pinakialaman nito ang kanyang mga bisita habang ito ay walang kamalay-malay. Makaraan nga ang ilang minuto ay narating na namin ang bahay ng lalaki. Subalit sa kasamaang palad ay hindi na namin naabutan pa ang lalaki. Ang nadatnan na lamang namin ay ang bahay nitong nakatiwangwang. Noon ngang pasukin namin ang bahay, sa pintuan pa lang ay sumalubong na sa amin ang napakalansa at napakabahong amoy na para bang may nabubulok na bangkay ng hayop sa loob ng bahay. May nakita rin kaming mga bote ng langis at nung pumunta kami sa kusina ay halos maduwal na kami at masuka dahil sa napakaraming mga nabubulok na bangkay ng hayop ang nakatambak sa mga balde na animoy binuro. Nakita ko pang nagsisipagtalunan na sa balde ang mga uod. Kaya't napatakbo na ako sa labas ng bahay at doon nga ay inilabas ko na ang lahat ng nakain ko simula kagabi. Halos hindi na ako makahinga sa kasusuka at maging ang mga kasamahan ko ay nasukan na rin. Nang may masmasan na ako, ay saka ko pa lamang naisip na baka iyong laman loob na pinulutan kagabi ay nanggaling ang karne noon sa baldeng nakita namin. Dahil sa wala na nga kaming naabutan pa, kaya naman napagkaisahan na naming wasakin ang bahay at sunugin ang dapat sunugin. Matapos iyon ay dinala kami ng tiyuhin ni Ramon sa isang manggagamot at dito niya kami pinatikin. Wala namang nangyari sa akin dahil hindi naman ako nakakakain ng pulutang dala ni Danny. Pero ang mga kasamahan ko ay pinainom sila ng manggagamot ng langis na hinaluan ng katas ng dahong hindi ko pa alam kung ano ang tawag doon. Pero ang sabi ng kaibigan ko, noong inumin niya ang binigay ng manggagamot, ay napakapait umano ng lasa nito. Hinaluan pa ng langis. At yun ang naging dahilan ng dahan-dahang pagdaloy sa kanilang lalamunan papunta sa sikmura. Kaya naman talagang masusuka ka at lahat ng kinain mo ay ilalabas mo talaga. Matapos nga nilang magsipagsuka ay nailabas na nila ang mga karneng pinulutan kagabi. Hindi natunaw ang mga ito. Nagulat at nanlaki pa ang mga mata ko dahil kagabi lang ay nakita kong mga laman loob iyon na inadobo. Pero bakit ngayon ay may mga buhok o
o balahibo akong nakikita sa mga karneng isinuka nila. Matapos silang gamutin, ay ipinaliwanag ng manggagamot sa amin ang lahat-lahat at ayon dito, inusalan ng sabulag ng aswang na iyon ang pulutang pinakain sa amin. Kaya inadobong laman loob ang nakita namin, pero ang totoo ay karning hilaw ang pulutang binigay sa amin ng aswang, sapagkat nais nitong iyang gawin kami. At dahil sa hindi ako namulutan at marahil ay nabasa ng lalaking iyon na nagdududa ako, kaya't nagalit ito at sinundan kami upang biktimahin. Ganoon rin ang mga nakainuman namin. Huwag kayong mag-alala. Natanggal ko na ang lahat ng mga nakain nyo kagabi, kaya makakauwi na kayo. Wika pa ng albularyo. Nagpasalamat naman kami dito at nagkanya-kanya na ngang umuwi. Simula noon mga kabaryo, ay hindi na ako basta-basta nagtutungo sa mga piyesta at nakikipag-inuman, at lalong hindi na rin ako namumulutan. Sinisiguro ko na ako ang nagluluto o kaya naman ay nakita ko kung papaanong niluluto. Nadala na kasi ako sa naranasan naming magkaibigan. Naway mabasa mo ang kwento ko, kabaryo. Matagal na akong nakikinig sa channel mo at nakapag-subscribe na rin ako sa isa mo pang channel. Hanggang dito na lamang ang kwento ko, kabaryo. Maraming salamat sa iyo at sa mga kabaryo nating nakikinig palagi.